umawi. Tawagin po natin ang ating pong song leader, Brother Sai. Halika. Ayan. Isang mapagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Hinahayaan ko po ang bawat isa na tumayo. Ulitin natin ang A New Name in Glory. So yan, sabay-sabay tayo. First stanza, ready now, see. I was once a sinner, but I came To receive from my Lord. This was really given. And I found I was in His Word. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angel sings a story. A sinner has come home. But there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to Second roam. stanza. I was humbly kneeling at the cross, bearing not but God's only wrong. When the heavens opened and I saw that my name was written down, there's a new name written down in glory, and it's mine. Amen. Oh yes, it's mine. And the right robe angel sings the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. Praise Lord. When my sin is forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. In the book is written, saved by grace, all the joy that come to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the choir of angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. Isa pa pong awitin. Tayo po sabay-sabay na umawi. First stanza, ready now, see. Oh, hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem.
So yan, bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan ay tinatawag ko po si Sir Daniel sa ating opening prayer. Let's pray po. Ama naming Diyos, papulit pasasalamat po ang aming pinapaabot sa iyo ngayong umaga ito sa buhay po ng bawat isa na kaloob mo. Salamat sa oras na ito muli, Panginoon, na kami ay pinagtipon-tipon mo sa dakong ito upang muli ay makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon, at mapagpalinilayan namin ang iyong mga mensahe doon. Salamat sa nakalipas na buong linggo na nakita namin ang pagkilos mo sa aming buhay, ang iyong pagmamahal sa aming Panginoon at ang pag-iingat mo. Thank you rin po, Lord, sa mga blessings na patuloy namin natatanggap, blessings na kaloob mo, Panginoon. At salamat din sa buhay ng bawat isa, lalong higit sa buhay po ng aming pastor, sa ng kanyang pamilya, kanyang mga anak, na nandoon po, O Lord, nandoon po, Ama, ang iyong pag-iingat, ang pagbibigay mo, ang pagtugon mo sa kanilang mga needs, ang pagpapalakas sa kanila spiritually, O Lord, at ang paggamit mo upang patuloy silang magamit sa gawain ito na sila ang maging leader namin sa iyong gawain, Panginoon. At sa mga kapatid po namin na wala pa sa aming piling, nasa alam po sila, O Lord, ay patuloy na bigyan sila ng conviction sa kanilang puso upang lalong maging mahalin ang gawain mo, Panginoon. At sa umagang ito, sama-sama po kaming lumalapit sa iyo, humihingi ng patawad sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Ikaw po ang maglinis na aming puso at isipan at alisin mo po ang anumang gawa ng kaaway na siyang makakahadlang sa aming pakikinig. At ganoon din po sa aming pastor na gagamitin mo sa pulpito ay nilalapit po namin sa iyo na magkalubong mo po siya ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Ang mga mensaheng nais mong maramdaman namin, marinig namin, Panginoon, ay siya nawa ang mangyari ngayong umaga ito, Lord. At napaspasan po siya, pagpalain sa kanyang ginagawa, Panginoon. Ganun din po sa pagpapasimula ng aming gawain, ng Panginoon, ay hinihiling po namin na ikaw po ang pumilos sa puso at isipan ng bawat isa at ang presensya mo ang maramdaman po ng iyong mga anak. Salamat po, Lord. Ikaw na po ang bahala sa aming gawain sa mga susunod at aming pong kinikilala ang iyong kadakilaan ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, pwede na po kayong maupo. Yung mga walang pwesto dyan, doon na lang sa loob. Yan, amen. Kasarap. Di bali ng mapuno. Okay, so good morning po sa bawat isa. Yung mga bata, doon po muna kayo sa labas. At yung mga upuan natin, dyan na lang yung iba dyan sa loob mamaya. Ante, wag to go mo dito ni, sangwanan. Well, okay, sige, nawaya tita. Okay po, tayo po'y dadako na po sa ating pong Sunday School. Hilingin ko po na buksan po natin sa 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 2, verse 9. Parang iba yung mic natin ngayon. Okay, so sabi niya po dito, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness. Okay, so ito po yung naging topic po namin noong sa ating pong Youth Congress, Pero gusto ko po na i-apply ito sa atin as a Christian or as a church. Kasi gusto ko po na makita po natin ang bawat isa
na pag gumagawa ka ng para sa Panginoon, meron talagang pagkakaiba. Ano? So, sabi niya, but ye are a chosen, pinili. Ibig sabihin, chosen generation, sa panahon po natin ngayon, tayo po yung mga pinili ng Diyos. Amen? Tayo po yung, sa henerasyon po natin ngayon, tayo po ay mga pinili ng Diyos. Hindi lang po yon, ang sabi niya, a royal priesthood. Pag sinabi natin kasing priesthood, kasi in the Old Testament, yung pagiging isang saserdote ay pili. Amen? In the Old Testament, ang pwede lamang po na kumilos sa templo, walang iba yung mga Levites. Sila po ay mga pinili para po mamuno sa templo. Ano po? So, ibig sabihin, pag yung mga membro sa templo, hindi sila pwedeng pumasok sa loob ng church or ng loob ng templo. Nandyan lang sila. Pagkakausapin naman ng Panginoon, hindi rin sila pwedeng makausap ng Diyos. Di ba sa atin, okay lang nagpipray tayo. In the Old Testament, walang ganun po eh. Kahit nagpipray ka, hindi ka pa rin papakinggan ng Panginoon. Maliban lang na kapag yung pare o yung saserdote, sila yung pupunta sa loob ng templo at sila yung mananalangin para sa'yo. So, pero pagdating po ng New Testament, nawala na po yun, yung batas na yun. Amen? So, ang pinaka-high priest natin, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nung tayo po ay iniligtas ng Diyos, ibig sabihin, ay meron na tayong karapatan. Ginawa na po tayo ng Panginoon ng mga priesthood. Ibig sabihin, pwede ka nang makalapit sa Panginoon anytime. Pwede kang makapanalangin sa Panginoon anytime. Ganun po yun. Kaya sabi niya dito, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation. Amen? A peculiar people, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos. Amen? That ye should show forth the praises of Him. Amen? Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Naunawaan niyo po ba? So, chosen generation, syempre sa panahon po natin ngayon, tayo po yon na mga naging anak ng Diyos, na mga tumanggap sa Panginoon. A royal priesthood, tayo rin po yon na merong kakayanan na lumapit sa Panginoon. Amen? Priesthood. So, ibig sabihin, lahat po tayo, priesthood po tayo. Mga saserdote. Pwede kahit sino ang lumapit sa Panginoon. Pwede kahit sinong pwedeng mag-offering sa Panginoon. Noon, pag mag-offering yung mga anak ng tao, yung mga nasa templo, hindi sila basta pupunta sa harap para magbigay. Maghahain niya sila. Saka mas matindi noon ang giving. Kasi noon, pag magbibigay ka, yung talagang walang dungis. Ngayon, ibibigay mo kung ano yung dapat. Noon talaga, obligado lahat Saka, magbibigay ka, sasabihin mo doon sa saserdote, sa priest, ito yung offering ko. Saka maraming offering noon. Mag-offering ka dahil nagkasala ka. Kasi mag-offering ka sa Panginoon, magpo-first fruit ka sa Panginoon. Ngayon, okay lang Tapos, sila yung maglalapit, sila yung mag-aalay, sila yung magpipray. A royal priesthood, a holy nation. Amen? Mga banal o bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos. Kaya pinagpala po tayo So now, bilang mga lingkod ng Panginoon, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay mga chosen generation, dapat lang na gumawa tayo ng kakaiba. Amen? Ang mundo po natin kasi ngayon, hindi mo, yun nga, yung narinig ng mga young people sa mga preaching, sa mundo po natin ngayon, hindi mo madidetect kung Kristiyano ba yan o hindi. Bakit? Yung pananalita ng mga unbeliever, pananalita din natin. Yung mga kasuotan ng mga hindi ligtas, kasuotan din po natin.
Yung mga gawa ng mga hindi ligtas, ginagawa din po natin. So now, nakakalungkot isipin na sa panahon po natin ngayon, hindi mo naman kikita, madidetect, oy, Kristiyano kaya yan? Parang hindi naman. Ang masaklap pa nun, ay, nag-church ba yan sa Baptist? Tapos nakita nila, hindi na iba na yung buhay natin. So now, kapatid, gusto ko po na maintindihan ng bawat isa na sa buhay po natin, maging kakaiba po tayo sa mundong ito. Amen? Yung bang maglalakad ka, yung way ng pananalita po natin, yung way ng mga gawa po natin, yung mga kilos po natin, yung mga kilos po natin, ay makita yung pagkakaiba. Amen? Na mismong ikaw mismo, pagchichismisan ka ng tao, pero yung chismis nila sa'yo, ibang-iba doon sa buhay mo noon. Dati pala awayan, ngayon pala kaibigan. So, making a difference. Amen? As a salt and light. Yan po ang nais ko po na makita. Number 1, make a difference in God's way and not in your own way. Gumawa ng pagkakaiba sa paraan ng Diyos at hindi sa iyong sariling paraan. Kasi minsan, pag may mga plano tayo at desisyon sa buhay, once na hindi mo ginawa yung plano ng Diyos at ginawa mo yung gusto mo, may mga problema. So nga narigat no maminsan, nga itisursurutan tayo, no niya itikayat tayo. So nga, kakabsat, no niya ti bagay ti Biblia nga dapat kastoy ti aramiden tayo, at ti talaga nga aramiden tayo para kiniapo Diyos. Amen? Amen. Not your own way. Ano sabi niya po dito? Isaiah chapter 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Iso ka di. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad. Kaya tandaan po natin, tanggapin na po natin, nga sa bali, iti kayat nga maaramid ni Apo Diyos itibiyag mo kumpara iti kayat mo nga aramidan itabiyag mo. Kumbaga, ang buhay po natin, kinurtian ni Apo Diyos daytan. Nakahulma na po yung buhay mo na yan. Iso nga lang, ti dapat nga ramidam, no niya ti kayat na nga dapat nga ramidam, kat iso titong palam. Agyaman tayo, tadi tayo nga robot nga, di ba no, pusi-pusam kumangay. Di ba, hindi dagaya awat, no pusi-pusam at agkasta. No niya ti kahit mo nga pagturungan, no di remote kakas jay, agkas mapangkadjay eh. Pero tayo, inikanda tayo iti sarili nga kapanunutan, tapno kastakat agpili tayo. Yun nga lang, once nga ti pinili tayo, kat ti pagayatan ni Apo Diyos para kada tayo, jay paraan ni Apo Diyos para kada tayo, kat nagpintas nga pa nagdiay. Awan pa'y tinakitak nga simurot kini Apo Diyos nga nadadaan ti biyag na. Ngam kadwan, or amen nga simurot kini Apo Diyos naragsak. No man pa'y ado ti problema, naragsak. Amen? Kasjay, ganun po ang kakaibang buhay na makikita sa ating mga believers. Tanuuray aduman iti makikita da nga problema, iti biyag tayo, kat kasla tayo latang sabsabali. Amen? Sabsabali nga panagbiag. Di makita mo nga, although isudan, ang problema na, ngam ka, naragsak kalata itibiyag mo. Nasa huling henerasyon po tayo ng buhay, na ang buhay ng tao ay mahirap talaga. Ano pa makikita po natin dyan? Hindi lang po, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, in my thoughts than your thoughts. So, ibig sabihin, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa iyong mga lakad. Amen? So nga, kakabsat, di ka kumanga agbabawi nga sumursurot kini Apo Dios. Awan kuma nga agbabawi nga dumtang iti panawan nga among pastor
nagbabawiak nga na isala ka na, kada nga tatikas jay. Ha? Naligtas ka na, gusto mo pang magsisi dahil naligtas ka. Oo, kaslay baga, parang sinabi mo nga, langit ka lang aro, then ibawbawin pa lang nga mapang ka-impyerno, parang ganun eh. Wala sanang ganun, kapatid. Amen? Amen. Huwag mong sisiin ang buhay mo. Minsan, aong tao, nabuyagak man nga Kristiyano, napay tataan, nga natatawan pa ilang kaslawan ti pa nagbaloy naman ti biyag ko. Haan! Di ka mamati. Kasi adda, iti pa nagbaliw, iti may sanga na mati. Amen? Amen. So, ang buhay po natin, ibang-iba, doon sa buhay na nais iparanas ng Diyos sa'yo. Amen? So, yun. Ano pa? Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Ano sabi niya? Trust in the Lord with all thine heart. Tumiwala ka lagi sa Panginoon. Amen? Amen. One. Ado iti mabalin nga imposible or posible nga maaramid ni Apo Dios para kada tayo. And sometimes kasi inuunahan natin ang Diyos eh. Ha? Magagawa ko kaya ito? Kaya ito? Parang ang hirap naman. Hindi mo pa nga naumpisan. Parang ang hirap na agad nyo. Well, kakapsat. And learn that unto thine own understanding. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Tandaan mo, hindi sa'yo ang bukas. Pagmamayari pa rin ng Diyos yan. Ano man ang pwedeng mangyari, kalooban lagi ng Panginoon. Amen? Amen. One. Iso nga, apay nga tanga kasto'y tibiyag ko. Apay nga tanga kasta, nagmalasmat. Haan. Huwag kayo maniniwala doon. Parang yung nag-preach nung, kailan ba yan? Last preaching, di ba? Okay. Kaya hindi namin naabutan eh. So, in all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy paths. Okay, so, maliwanag na sinabi po ng Biblia na ang Diyos ay magtiwala ka sa Panginoon, i-acknowledge mo siya sa lahat ng iyong mga gawa, and He shall direct thy paths. So, ibig sabihin, ituturo niya kung ano yung landas na napupuntahan mo. Amen? Amen. Ayun naman ang nakakalungkot sa marami, nasa Panginoon na nga, humihiwalay pa. Kaya akala kasi nila, pag humiwalay sila sa Panginoon, okay ang buhay. Yes! Alam mo, ang dyablo, ipapatikim sa'yo yung buhay na kasiyahan sa umpisa. Pero hindi mo namamalayan, the more na napapalayo ka sa Panginoon, nawawala yung enjoyment ng buhay. Nawawala ka na pala doon sa buhay na nais ng Diyos na maayos. Hindi ka mapupunta sa impyerno kasi ligtas ka naman, pero habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundong ito, hindi mo mai-enjoy ang buhay Kristiyano. Amen? Kasi malayo ka sa Panginoon. Kaya nga, minsan huwag kayong magtampo bakit minsan laging tinuturo ni pastor, bakit laging itinutulak ni pastor yung ganitong gawain. Kasi kailangan yung our way, tandaan po natin, yung ating mga gawa, when we attempt to do God's word using your own methods, we often hinder the very blessing we seek. Kaya kapag sinusubukan po natin, na gawin kung ano yung kaparaanan, so tinatangka natin gawin ang gawain ng Diyos gamit ang ating sariling mga kaparaanan, madalas nating nahahadlangan ang mismong pagpapalang ating hinahanap. Halimbawa, for example, ganito. Ang blessing ba pinagtatrabahuan? Hindi. Kasi ang blessing, kusang ibinibigay ng Panginoon. Tama?
So, ibig sabihin, the more na ikaw ay gumagawa sa Diyos, ikaw ay laling gumagawa sa Panginoon. Siyempre, ginagawa mo yan para sa Panginoon eh. Pero hindi kinakalimutan ng Panginoon yan. Ngayon, ang blessing, dahil nakikita ng Diyos yung ginagawa mo para sa Kanya, kusang ibinibigay ng Diyos yan para sa'yo. Hindi dahil pinagtatrabahuan ang blessing. Amen? Amen. Minsan kasi ganito, lagi isipin na, magbibigay ako sa Panginoon para i-bless ako ng Diyos. Okay yon, pero wag mong isipin na magbibigay ka dahil para i-bless ka. Hayaan mo na ang Diyos na i-bless ka. Kasi baka pag inisip mo yon, nagbigay ka, tapos mamaya, hindi ka na-bless, madi-discourage ka lang eh. Tama? Naglingkod ka, minsan ganito, itinuturo ko sa inyo, maglingkod ka para pagpalain ka ng Panginoon. Maglingkod ka para i-bless ka ng Diyos. Tama po yon. Pero mismong ikaw, wag mong iisipin na maglilingkod lang ako dahil lang sa pagpapala. Gagawin mo yan dahil unang-una kapatid, mahal mo ang Diyos. Amen? Amen. Yes. Ang paglilingkod hindi pilit. Ang paglilingkod hindi dahil meron kang gustong makuhang pakinabang. Pero sinasabi ko sa inyo, yung ginagawa mo para sa Panginoon, your labor is not in vain in the Lord. Hindi kakalimutan ng Diyos yan. Basta ang isip mo, maglingkod ka, then God will bless your life. Ano pa? Ang pag-asa, ang bitag ng pag-asa sa sarili. It means the trap of self-reliance. Relying on human strength rather than the Holy Spirit guidance create anxiety and burnout. Makikita po natin yung bang pagkabalisa at pagkahapo. Ang pala ibig sabihin ng burnout? Pagkahapo. Bigla mo yung bang, kasi ganito yan eh. Sino na sa atin yung nasubukang na-stress? Pag-aaral, mga problema, marami. Nai-stress ka talaga eh. Pero, bakit nai-stress tayo? Kasi nagagamit natin lahat. Isip natin, lakas natin, nagagamit natin sa mga personal na gawain. Pero sino sa inyo na-stress? Na nasa loob ng church na stress. Alam mo, pastor, may nagsabi na ba sa'yo doon? Alam mo, pastor, nakaka-stress pala umupo nakikinig ng Word of God. Wala na siguro ganun eh. Alam mo, pastor, nakaka-stress pala pag makinig sa'yo. Walang ganun, di ba? Wala tayong naririnig. Ano ibig sabihin? Na ang Word of God, once na ang buhay mo, inangkla mo sa Panginoon, may mga bagay or may mga dahilan para ma-stress ka, pero kung inilagay mo yan sa Panginoon, hindi mo mararamdaman yung bigat ng buhay. Kaya nga sinasabi ko kapag hindi mo iniisip ang Diyos lagi, mai-stress ka lang. Yung pangalang pag-scroll mo ng balita yung mga nangyayari pangalang lalo na sa gobyerno, mai-stress ka Tama. Pero kung ang buhay mo, malapit ka sa Panginoon, hindi mo mararamdaman yung bigat. Mabigat man pero hindi ganon kabigat ang buhay. Oh. Young people, huwag mong pwersahin ang buhay mo sa maraming bagay. Mga kapatid, huwag mong pwersahin ang buhay mo sa trabaho. Huwag mong i-focus ang buhay mo sa mga trabaho at pag-aaral, young people. Mamaya meron sa inyo magsasabi, stress na ako sa buhay. Tignan nyo yung vlogger. Sino ba yung vlogger? Anong pangalan nun Sir Jervin ba yun? Yung pinapanood mo na vlogger.
Akalain mo yun, kumikita, namimigay, ang laki ng binibigay, ang laki ng napundar, na-stress. May pera naman. Pero tayo, minsan mababaw lang yung pagiging natin makita mo lang yung mukha ng kahaway mo, para ka nang nai-stress Bigat see? Pag Kristiyano ka, iba ka. Kaya nga making a difference Ano pa, ang paggawa ng pagbabago para sa personal na kaluwalhatian o pagkilala ay sumisira sa gawain na ginagawa nitong isang gawa ng pagmamataas sa halip na pagsamba. Ang galing ko, kaya ako nagawa ito para galing ko. Kaya ako nagawa ito Oo, diba? Nag-champion kami kasi magagaling kami. Hindi ganoon, kapatid. Wala bang red sa inyo? Ano? Nakapasa ako kasi nag-review ako Yes, nag-review ka, but by the grace of God. Amen. Amen. Kahit naman nag-review tayo, kung wala lang din naman at hindi kalooban ng Panginoon, babagsak pa rin tayo. Kaya lahat ng bagay, anuman ang nagawa mo sa buhay mo, na-achieve mo, magbigay lagi ng kapurihan sa Panginoon. Amen? Amen. Kapag tayo ay nananalig sa ating sariling pangunawa, ang ating mga plano ay maaaring humantong sa pagkawatak-watak o kompromiso sa moralidad at paghihiwalay mula sa nilayong tadhana ng Diyos para sa ating buhay. Oo nga po tama po yun, mga kapatid, na huwag laging manalig sa sarili. Although sabi ng iba, dahil sa pagsisikap mo yan, dahil matalino ka, oo, part lang yan ng blessing ng Panginoon sa atin. Kaya salamat kung meron kang mga, pag mayroon kang mga nagagawa sa buhay, praise the Lord, amen? Amen. Opo. Wag laging maniwala sa sarili. Kaya anong sabi ng Bible sa Proverbs? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Malakas ako, wala akong sakit. Baka bukas, meron kang trangkaso. Wag naman sana. See? Kaya hawak ng Diyos lahat ng meron po tayo. Ano pa? God's way, yielding to God's direction, aligns us with His history-shaping world, changing power rooted in love and humility. So, ang pagsuko sa patnubay ng Diyos ay nag-aayon sa atin sa Kanyang kapangyarihang humuhubog sa kasaysayan at pagbabago ng mundo. Amen? Amen. Ano pa? Nakaugat sa pag-ibig, rooted in love. Ano po? At kababaang loob. Humility. Kaya nga sa buhay ng isang mananampalataya, laging umaapaw ang pagmamahal sa Kanya at pangunawa. Laging umaapaw sa Kanya yung kababaang loob. Humility. Amen? Opo. At mahirap ng buhay po natin, nagiging mayabang po tayo. Kaya nga po, pag inangat ka ng Diyos, iblines ka ng Panginoon, laging nasa baba ka. Amen? Amen. Ang paraan ng Diyos sa pagbabago ng mundo ay inilalarawan sa pamamagitan ng biyaya, habag at sakripisyo sa sarili. Ito ay sumasailalim sa kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo. So, tayo ay tinawag upang maging asin at liwanag. Amen? Ano sabi niya doon sa Matthew chapter 5? Ye are the salt of the earth. Amen? At ano sabi niya doon sa susunod? Ye are the light of the earth. Ano pa yun? So, ibig sabihin, yung parehong bagay na yun, magkaiba man po sila, kasi ang layo naman, asin, tapos liwanag. Paano tayo naging asin? Paano ka naging ilaw? Ano po? So, malaki ang impact nito. At tandaan po natin na sa buhay ng isang mananampalataya, ang epekto mo sa mundong ito, napakahalaga.
Kaya pag Kristiyano ka, mag-ingat-ingat ka. Sabi nga ng kanta, hala, hala, mag-ingat kayo. Sabi ng kante, sa inyong testimonyo, alalahanin yung baptist kayo. Ano? Tinitignan ng mga tao. Opo. Kaya pag nag-church ka, iingatan mo yung sarili mo. Kaya pag nakita nila si Brother Arnold nakikipag-away, di ba kasama ni Pastor yan ng Baptist? Brad, pag nakita nila yan, saan-saan na lang napupunta, pwedeng sabihan nila, di ba mga kasama ni Pastor yan? Makita nila si Brother Dandan, may holding hands na lalaki din. Brad. Ano ba? Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all thine heart. Laging magtiwala sa Panginoon. Kaya pag nagtiwala ka sa Diyos, lahat ng mga bagay na yun mangyayari. Number 2, making a difference from God's Word and not from your own words. Amen? Change yung nakalagay doon, pero difference yun eh. So, gumawa ng pagbabago mula sa salita ng Diyos at hindi sa ating sariling mga salita. Tandaan po natin, ang salita ng tao corrupt. Amen? Amen. Kaya nga po, pag Kristiyano ka, hindi pwedeng nagmumura ka eh. Hindi pwedeng magsasalita ka. Alam mo, Brad, ang bubo-bubo mo naman. Gano'n ba? Alam mo, Brad, ang tanga-tanga mo naman. Gano'n eh. Hanggang sa nakasanayan mo na lang na yun ang lagi mong sinasabi. Kaya mahirap talaga na sa buhay ng Kristiyano, ang namumutawi sa atin, yung corrupt na salita ng mundong ito. Kaya nga sa buhay po natin, the more na pag ikaw ay mananampalataya, paano mo malalaman na Kristiyano yan? Salamat, Brad, blessing ka. Ganun eh. Salamat, Brad. Halimbawa ka sa amin, di ba? Pag nagkamali, okay lang yan, Brad. Nangyayari talaga yan eh. Minsan kasi ang mundo, buti nga sa'yo. Di ba? Ganun ang mundo eh. Kaya kung minsan, ang buhay ng tao, imbis na iangat, lalong bumabagsak dahil po doon sa corrupt na mga salita ng mundong ito. So, pag ginamitan mo ng salita ng Diyos, ang salita mong yan, mas maganda. Minsan, ang tawag nun, God bless you, blessing ka. Ganun yung mga word eh. Ano pa? So, iwasan natin yung mga bagay na hindi magandang na idudulot. I beseech you therefore, brethren, Romans 12:1, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? Amen. Kaya nga mga kapatid, ipinapamanhik ko, sabi niya. So therefore, conclusion, na dapat by the grace of God, by the mercies of God, i-present mo yung sarili mo acceptable unto God. Ano ba? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, amen, Amen. and acceptable and perfect will of God. Kaya nga, so making a difference from the Word, from God's Word, and not from our own words. Lagi mong isasaalang-alang na yung mga binibitawan mong salita dapat nanggagaling lagi sa Panginoon. Di bali nang sabihin ka ng banal-banal, at least yung buhay mo nakikita yung pagbabago. Amen? Amen. Dati mga ngak ka, alam mo yung mga ngak? Masalita.
Okay lang, pastor. Ibig sabihin, gusto mo tahimik kami lang. Okay lang yung masalita eh. Basta ang sinasalita mo, salita ng Panginoon eh. Okay lang yung marites eh. Basta ang minamarites mo, salita ng Diyos. Amen? Okay lang na ikaw, lagi kang, ano ba tawag nun? Basta yun. Na ang buhay mo, nakikita yung pagbabago. At ano sabi niya? But be transformed by the renewing of your mind. Opo. Minsan talaga, minsan naunawaan ko yung mga bata eh. Yung mga bata sa atin, yan, tulad nila ito, Pani, tapos ni Jalen, mga edad nila, napagdaanan ko din yan eh. Oo. Yun nga lang, at least sila, pinipilit sa church. Ako kasi, pinipilit din, pero talaga matigas ulo ko eh. At sa biyaya ng Panginoon, yung buhay po natin, binago ng Diyos, yung salita natin, binago ng Panginoon. Dati ang lakas ko magsalita ng bad words. Hindi mo na lang namamalayan. Di ba? Mga mahilig maglaro dito. Di ba? Pag naglaro kami dyan ng basketball, grabe. Malutong. Malutong. Kaya, mahirap talaga eh. So, making a difference from God's word and not from our own words. Amen? Laging humugot ng salita. Mas maganda na ang lagi mong sinasabi yung nanggagaling sa salita ng Panginoon. Pag wala kang blessing, pag meron kang problema sa buhay, pagdating sa financial, ano sasabihin mo? God will provide. O di ba? Pag marunong ka sa quotation, ano sasabihin mo? Sabi kasi ng Bible, Brad, but my God shall supply all your needs. O di ba? Amen. Pag may problema, ano sasabihin mo? Trust in the Lord with all thine heart. Pag feel mo, walang pagmamahal ang ibang tao sa iyo dahil bago kang brinake ka, may nagmamahal pa rin, for God so loved the world. O, di ba? Quotation tayo dyan, bro. Amen? Pag ang feeling mo, hindi mo kaya, ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Maraming pwedeng gawin or sabihin na manggagaling sa salita ng Panginoon. Alam nyo, kung ano yung pinaka-favorite ko na verse sa Bible? 1 Timothy chapter 1 verse 12. And I thank Christ Jesus who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Isa pa na gusto ko sa Bible, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen? Amen. Yung mga verses na sinasabi natin, nagiging inspirational yan sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang yung nababasa mo sa chat, Brad. Hindi lang yung inspirational na mga sinas na babasa mo, Brother Arnold. Oh. Number 3. Last. Making a difference according to God's work, not your own. Amen? Paggawa ng pagbabago ayon sa gawa ng Diyos, hindi sa sarili mong mga gawa. Salita yung nakalagay dito eh. Mga gawa. Or hindi sa iyong mga sariling gawa. Tandaan po natin, pag sinabi natin God's work, ito yung gawa ng Panginoon sa buhay po natin. Alam mo kung ano yung kakaiba sa buhay ng isang mananampalataya? Yung kwento mo, na ikwento mo yung gawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Isipin mo na lang, pag hindi ka naligtas, ano yung buhay na meron ka? Pag hindi ka naturuan ng Word of God, ano yung buhay na meron po tayo? Hello?
Kung hindi ako naligtas, ano kaya yung magiging buhay ko in the future? Kaya once na nandito ka sa loob ng church, lagi kang magpasalamat sa Panginoon kasi nasa tirahan ka ng Panginoon. Amen? Amen. Pero pag lagi kang nasa labas at wala ka sa Panginoon, ano yung magiging buhay po natin? Ang trabaho ng Diyos sa buhay mo, napakaganda. Nasa buhay po natin, akala natin, okay lang na maging mayaman, okay lang na may pera, okay lang na mayroong pinag-aralan, pero iba ang nais ng Diyos sa buhay mo. Na ang buhay mo, once na ikaw ay nasa Panginoon, napakaganda at dapat ma-enjoy mo ang buhay Kristiyano. Kahit nga simple lang ang buhay mo Pag nasa Panginoon ka, masaya ka pa rin Hello? Yung ibang tao nai-stress sa malaking mga problema. Pero ikaw, mababaw lang, mai-stress ka pa. May lumitaw lang na tagiyawat sa ilong, problemado ka na. Pumuti lang yung buhok mo, tumatanda na ako. Tignan natin, pag pumuti pag natuyo yung buhok ko, makikita mo yung punong-puno na ako ng uban. Sino ba yung sabi sa ito? Ay, pastor, ang dami mo na palang puti sa buhok. Ganun po talaga pag... Ganun po pag nagkakaedad na Making a difference according to God's work, not your own. Amen? Amen. Yung pagbabago, nakikita sa buhay po natin dahil sa gawa ng Panginoon. Kaya mamaya, magtitestimony si... Diba yung sila magtitestimony, ma'am, kahagabi? Shireen. Saka si Pani. Kasi, nung last, nag-testimony lahat yung mga young people na galing sa Youth Congress Ngayon, yung mga first time naman. Dahil naiya si Pani, si Brother Cyrus. Men? Sabi ko nga kagabi, Brad, tuturuan ko yung dalawang mag-preach. Willing naman. Sabi ko, pag nag-preach ka, hindi ibig sabihin na preacher ka, pastor ka. Kahit sino pwedeng maging preacher. Kahit pa si Uncle Rumi, kung gusto niya magturo, di magiging preacher yan. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Amen? Amen. Do all things without what? Murmuring and disputing. Amen? Kaya pag gumawa ka para sa Panginoon, huwag kang mag-murmur. Nyamot na nagadumot ipaparami, di pastor kanyak. Isang ganun Hindi. Tandaan mo, kung yung iba nga pinipilit ka sige na pautangan dakon bayadak tumatlaang. Nung pinautang mo, napalabasan te talong at tawad, hindi ka natata, di pala nakabaybayan. Nagpaiso ka din. Kaya minsan kapatid, wag po kayong mainis sa akin pag kinukulit kita. Basta ang importante hindi kita inuutangan. Opo, mahirap ng pastor may utang sa membro. Magalit yung bigla na lang ito, pastor, nagtaktalutang mo na, di pa binabayaran kanya. Narigat-ligas dyan. Di bali na kayo ti umutang kanya. At least awan mo ti maipautang o tawan kwarta. Kaya pinagpala tayo ng Panginoon. Amen? Amen.
Do all things without murmuring. Laging tandaan nyo po, wag kayong magreklamo basta para sa Panginoon. Gagawin mo to para sa Panginoon nang walang pagtatalo. Minsan kasi, si kami ng tagarami dun. Mas kayam eh. No si kangaruti kaya to para mas ma-develop ka pa eh. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, napakahalaga. Number 4, make a difference according to God's will, not your own will. Hindi sa kalooban mo, kundi sa kalooban ng Panginoon. Kaya lagi kong itinuturo sa inyo na ang paglilingkod sa Diyos, ito ay kagustuhan ng Diyos. Amen? Amen. At gagawa ka na nakadepende ka sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Gusto mo ng trabaho, hindi sinagot ng Diyos yung trabaho mo, magpasalamat ka pa rin. Baka kasi yung pinili mong trabaho hanggang Sunday. Paano naman yung Sunday para sa Panginoon? Hindi ka nakapasa? Sige lang, ituloy mo lang. May gusto kang kunin sa buhay, may gusto ka na magawa sa buhay mo, hindi pinahintulutan ng Panginoon, huwag kang ma-stress. Hindi talaga kalooban ng Panginoon yan. Pero kung masaya ka dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, susuportahan kita. Amen? Amen. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Di ba naalala nyo yung bago mahuli ang Panginoon? Nevertheless, not my will, but thine be done. Kaya nga, pag magsasalita tayo, laging saman, Pastor, kung kalooban po ng Panginoon, ganito po sanang mangyayari sa buhay ko. Amen? Young people, may pangarap ka sa buhay, pero kung hindi kalooban ng Panginoon, huwag mong ipilit. Mas maganda pa rin na sundin mo kung ano ang nais ng Panginoon. Kung ano yung mas maganda. Amen? Amen. Yes. And be not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen po ba? Amen. Yes. Huwag mong pangunahan ang Diyos sa buhay mo. Baka dahil pag pinangunahan mo ang Diyos sa buhay mo, mamroblema ka lang sa dulo. Tignan mo yung pangako ng Panginoon kay Abraham at kay Sarah. Dumating ang Panginoon, pinangakuan si Sarah at si Abraham, magkakaroon kayo ng anak. Hindi makapaghintay si Sarah. Anong ginawa ni Abraham? Anong ginawa ni Sarah? May katulong ako dyan. Bahala ka na, sipingan mo na. Nagkaanak sila. Sinong anak niya? Si Ismael. Problemado tuloy. Kasi, ang pangako ng Panginoon, hindi si Ismael, kundi si Isaac. Kung bakit may Muslim? O dahil kay Ismael. Bakit may kalaban ng Israel? Dahil hindi nila sinunod ang pangako ng Diyos. Tayo, ganun mangyayari sa atin. Huwag mong ipilit ang ayaw ng Diyos para sa bandang huli, i-bless ka. Amen? Amen. Young people, huwag mong ipilit yung love life na wala pa sa tamang panahon. Kapag may nanliligaw sa iyo, Arnold, i-reject mo lang. Oh, ilang taon ka na ba? Ilang taon ka na, Fred? 27 ka na. Tapos pag may nagligaw, i-reject mo pa, ano? Eh paano pag nasa 40 ka na, tapos may nanligaw, i-reject mo pa rin. Hindi, joke lang yan, Brad. Okay na yan, qualified na yan eh. Oh, actually, may girlfriend ka na, di ba? Hindi nga lang alam ng babae. Wala
Pero si Sister Shireen, o kaya si Jalen, mag-girlfriend si Jalen, hindi pa pwede. Lagot ka kay mama mo. O kaya si Pane, hindi pwede. Oo. Naalala ko si mama ko noon, nung bata. Padasang nga gayam, ingud-ngud ka ta siminto. Kuna ni mother ko. Kaya nung high school ako, natapos ako ng high school, wala talaga ako naging girlfriend. Ano pa? Acceptable and perfect will of God. Amen. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Hayaan mong ang Diyos ang magbigay sa iyo sa tamang panahon. Amen? Opo. Business, ipag-pray mo yan. Kung may gusto, magplano ka mag-business, ipag-pray mo yan. May trabaho ka, ipag-pray mo yan. Na huwag maapektuhan ang iyong panahon para sa Panginoon. Ang mahalaga, wala namang masama eh. Kung may trabaho ka eh, mahalaga nga yun eh. Pero, kung makakaapekto yan para sa Panginoon, huwag mong ipilit. Gagawa at gagawa ka pa rin ng panahon para makapagbigay ng panahon para sa Kanya. Amen? Amen po ba? Amen. Oh, parang ang hina ng amen nyo. Parang di kayo kumbinsado ah. Amen. Amen? Okay. Amen. So tayo po tumayong lahat. Itutuloy po natin yung part 2. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa natapos po naming Sunday School. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos, pangunguna sa buhay po namin. Maraming salamat po, Panginoon. At muli, binabalik po namin lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen! Amen! Okay, so tawagin po natin yung ating song leader. In the garden. In the garden. Ayan, sabay-sabay tayo mawit. In first time, so ready now, sing. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me and He talks. Amen. Praise God. And He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks in the sound of His voice. His
Okay, tayo po tumayong lahat. At hilingin po natin si Uncle Tony para po sa opening ng ating pong service ngayon. Opening hindi po offering. Opening po. Amen. So yan. I pledge allegiance. Sige, Brad. Tayo po ito mayo muli. At kunin po natin ang ating mga Bible at patong po natin ang ating mga kamay at pakibasa na lang po. Aksan ko. I pledge allegiance to the Bible. Ready, begin. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word, and I will make it a lamp unto my feet, and a light unto my path, and I will hide His word in my heart, having not sinned against God. Okay, maraming salamat po at muli natapos po ang Youth Congress last Friday. At salamat sa mga participants po natin, mga delegates na naki-attend, mga young people. At kahit wala po yung iba, pero nakakalungkot, sana next na Youth Congress po natin maka-attend po kayo. Amen? At maganda doon kasi makakasama nyo doon. Halo-halo naman eh. So, mas nai-enjoy mo yung Word of God. May mga games din naman. Yun, hilaan ng tali. Ano pa yung mga nilalaro nyo doon sa pool? Yung tatakpan yung mukha, huhulaan mo kung sino yung nasa kaharap mo, ganun. Ano pa yung ibang mga sakris? Yun, hindi ko alam yun, Brad. Marami pang iba, pero mas enjoy yung Word of God. Amen? Amen. Tapos, actually, na-encourage ako sa music eh. Kaya, sana ma-improve yung ating music sa taon na ito. Para sa ganon, ay mas lalong maigamit tayo ng Panginoon. Amen? Amen. At tututukan ko tong dalawa. At actually, hindi lang naman sila, lahat naman tayo pwede. Maliban lang babae ha. Mamaya magpipreach na dito si Sister Grace. Walang pastora sa atin. Pero okay maging teacher. Kaya maganda maging teacher ng mga bata. Amen? Opo. Para masanay tayo. May competition pa nga noon preaching Tapos teaching. Kaya mas ganda. Pag nasanay tayo, pag wala man ako, pag may pupuntahan ako, hindi na ako mamumroblema kung sino yung tatayo sa harap, sino yung magpipreach. At least meron nang nakahanda. Amen? Kaya yon. Ano pa? So, maraming tayong pwedeng i-upgrade ngayong taon na ito para mas lalo tayong maging kagamit-gamit para sa Panginoon. So, making a difference, sabi nga nung ating napag-aralan. At napakahalaga sa buhay po natin
na tayo ay gumagawa ng kakaiba para sa mundong. Kakaiba para sa mundong ito, pero pagdating sa Panginoon, walang kakaiba kasi naglilingkod po tayo. Amen? Okay, so hindi na po tayo magpapakatagal. At ilingin ko po na tayo po ay makikinig. Short testimony lang. Opo, hindi naman nagtatagal yan sila kung ano yung naging experience nila sa kanilang pinuntahan. Nandun ba sila para lang makakita ng crush or nandun sila para matuto? Okay, so tawagin po natin si Brother Sai. Brad? Amen. Ano yung nabago? Yun. Ayun, yun nga po. Ano, Mike, Brad. hindi na. Oh, First time na sumama ng Youth Congress. At yun, hindi ko po inaasahan na magiging ganun pa nakasaya yun. At grabe na-revive din po ako nun. Grabe, ang saya. Tsaka ano, ang dami kong nakilala. Kaya ano, marami din po natutunan. Sabi nga po doon, huwag niyo ipagpalit ang Panginoon sa 30 pieces of silver na yun. At yung 30 pieces of silver na yun, ay yun yung mga kasalanan natin, yung mga secret sins, opo, na itatago natin sa mga kasama natin. Tama. Yun nga po, na huwag tayong tawag doon, huwag nating ipagpalit ang Panginoon sa mga makamundong bagay. At grabe nung nung pinapapunta kami sa harap, naiiyak din po ako. Tsaka kasi Sige, Brad. Sige lang, okay lang. kasi na-realize ko rin po kasi na minsan na ipagpapalit ko rin ng Panginoon. At yun nga po, pinagsisisihan ko rin naman yun. Man. Yun. Sige lang. And yun, sabi ko nga po sa sarili ko nung bago ako matulog, bawas-bawasan ko na rin. Kasi ayoko na rin talaga. Tutusin lang kasi hindi lang tayo na-influensyahan ng mga taga-labas. Hindi rin siguro ako ganito. Yun lang. Man. See? At malaki talaga ang impact ng Youth Congress. Kung sa Youth Camp, mai-enjoy mo talaga yung laro. 'Di ba sa Youth Camp? Pero sa Youth Congress, marirevive ka. 'Yun ang pinagkaiba. At salamat sa Panginoon. Salamat, Brad. Kalahin mo 'yun. Alam ko, umiyak to sila eh. Maraming beses din ata. Lalo na si Pani. Gusto ko talaga si Pani mag-testimony eh. Oo. Kasi may nabanggit si Pani din eh. Same doon sa binanggit ni Brother Sai. Oo. Kung na-revive si Pani, lalo si Cyrene. Oo. Brad. Na-revive hindi na-reverse. Na-revive. Okay, so salamat Brad. Huwag mong ipagpalit ang Panginoon sa 30 pieces of silver. Tama po yun. Yun yung last preaching kasi. At yun yung tumatak. Sister Cyrene, halika. First time din yung maten ng Youth Congress eh. Halika na, bilis. So, Mag-mic.
Okay lang. First time ko rin pong sumama ng Youth Congress kahapon and sobrang saya po and nakaka-revive. I've been blessed and revived and sobrang memorable po and ang ko lang po dun is yung pinrich po ni Pastor, ano na Pastor din, nag-preach na JR, hindi, Pastor. Last gabi po. last gabi, Gilbert, Pastor Gilbert. Pastor Gilbert. Feeling ko po is para sa akin lahat. Kasi po lahat po ng preach is Sige na, Willie. nabamayin ako. Ayoko. Sige. Ayoko na lang umiyak. Wala na kasi nagsabi umiyak ka. Sige lang. Sige na, ikwento mo. Kasi experience yan eh. Zero na makeup ko. Sige. So yun nga po. I can't. Lagi na mag-like po sa. Sige. Okay, lakas mo na lang. Doon po kasi mismo sa pinrich ni Pastor Gilbert. Pastor Gilbert po. Yun nga po. Doon po sa pinage ni Pastor Gilbert is lahat po kasi nasa akin. I mean, kalahati po nun or more than ano po. Nasa akin po kasi lahat yun. And yung about po sa friends, sa kung ano-anong bagay, music, ganun po, or mga ano. Feeling ko po sa akin po lahat yun eh. And malas naman ang timo. Sige. Ayos na pa sir. Testimonya kadati ako ko. Sige lang. Kalima lang. So yun nga po. Wait lang. So yun nga po, sa preach po ni Pastor Gilbert is sobrang laki po talaga ng impact sa akin. So kahit po nung kagabi is na-late ako sa prayer meeting. I'm so sorry po talaga and na-revive po talaga ako. Nitong ano po is wala naman po talaga akong plano mag-testimony dun po sa ano namin, sa divided session po is wala naman po talaga akong plano mag-testimony po is hindi ko lang po alam wala po talaga akong balak and bigla na lang po akong tumayo. Hindi ko rin po alam sa sarili ko. Siguro po na realize ko din sa sarili ko na kailangan ko rin pong mag-focus muna sa Panginoon and wag muna sa mga barka-barkada. I mean, pagkausap lang po, sige, ganon, sa activity, ganon. Pero pagdating po sa activity sa simbahan or ano is doon po muna ako mag-focus and yun lang naman po, I am revived and blessed and also. Amen. Tapos kagabi ano? Na-reverse. Okay, so salamat. Salamat sa mga testimony. Tutuloy natin next week yung iba. At ano yun? Accident na anak ni Maggie. Yung anak ni Maggie ay anak ni Amboy. Saan? Sa ang tao na bali doon yung kamay. Sabi kamay. Sinasabi ko yung malapit sa ano.
Pag-pray natin na okay lang siya. Hindi, kamay lang naman yung paa yung nadali. Taray ka tayo. Pag-pray natin mamaya na maging okay. Okay, so salamat at hindi talaga natin inaasahan 'yon. May mga aksidente talaga na nangyayari. Kaya next time maging aware tayo. Sana okay lang yung bata. Tapos kung pwede naman isiminto 'yon para magumaling. Wag lang talaga ito. Pero masakit pa rin sa magulang. Okay, so salamat po sa bawat isa. At pag-pray po natin after this service na maging okay yung bata. At sana po ay walang maging Sige po, tayo po ay magbibigay sa Panginoon. Di bale, hindi ko ahabaan yung preaching. Talagang nilaan ko yung oras ko para sa testimony. Sige, tayo po ay magbibigay sa Panginoon. At tayo po ay tumayong lahat. At ilingin ko po si Brother Arnold pag-pray yung giving. Lord, salamat Panginoon sa morning, salamat po sa mga preaching or Sunday school, salamat pakinggan, nag-ausap po namin at madala namin ito na paglalakad sa inyo. Salamat po sa mga pinay sa Biblia sa Matthew 6:30, at lagi po kayo mag-una at ito namin din pagkakali pa rin. In Christ's name, Amen. Amen. Okay, so tayo po ay magbigay. Okay, tawagin po natin si Cyrene. At after this, Pastor, ano pa yung 28 silver na yan. 28 silver na yan. ganun. Ha? Ayan lang. After nito yung choir, ha? God and God alone created all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory and them all is God and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. In all the best and worst of men would chase the master's plan. Is God and God alone. God and God alone. He came to take
sa Panginoon. Okay, so tuloy po natin. Tawagin po natin yung choir. In my moments of fear, every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, still in love He's so faithful to me. Every word He has promised is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. He's been faithful to me. Looking back, His loving mercy I see. In my heart I have questioned and failed to believe He's been faithful to me. When my heart look away, the many times I could not pray, still my God, He was faithful to me. The days I spent so selfishly, reaching out for what is me, even then God was faithful
Okay, so salamat po, choir. Salamat po sa bawat isa. Anong pangalan na nung bata? Oo, yung Nyanaganag. Anong pangalan na nung? Briel. Kabanting. Apelido. Kabanting. Okay, so salamat po sa bawat isa. Briel, Kabanting. At tayo po'y dadako na po sa pinaka-last part ng ating pong service ngayon. Himala kayo, saglit lang po tayo kasi na kinuha ko po yun talaga. Okay, so tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong biyaya sa buhay po namin, O Diyos. Salamat po sa natapos po naming Sunday School, maging sa mga awitan, special numbers, and choir. At nandito na po kami sa pinaka-last part ng aming pong service, ang pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. I-bless niyo po, Ama, ang mensahe, Panginoon. Pinapanalangin po namin si Briel Kabanting, Panginoon. Ama, dalangin po namin na kayo ang siyang patuloy na kumilos sa kanyang buhay. Bata pa po siya, Panginoon. At we pray for sa kanyang buhay na ito, nawa po hindi po malubha ang kanyang kalagayan. Dalangin ko po, Panginoon, na kumilos po kayo sa kanyang buhay, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na nawa po ay pagalingin niyo po siya, Panginoon. Ama, we pray na kayo ang siyang patuloy na kumilos, manguna, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na sa kanyang gagamitin financially, tulungan niyo rin po, Panginoon. At nawa po ang nakabangkay makipag-cooperate, makatulong din para po sa gagamitin, Panginoon. At salamat po, Ama, sa bawat mga members na nandito, mga kapatiran na nandito. I-bless niyo po ang kanilang buhay. At muli, binabalik po namin lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so pwede na po kayo maupo. Okay, so buksan po natin sa Psalms 23 verse 1 to 3. Psalms 23 verse 1 to 3. Psalms 23 verse 1 to 3. Ang sabi niya po dito, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me in the beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake." So ang nais ko po na pag-aralan po natin, following the lead. Amen? Gusto ko po na makita po natin yung pagsunod po natin sa Panginoon. At dito po sa naging topic po natin, "The Lord is my shepherd." Mabigat po ito sapagkat ang pinaka-leader ng ating pong buhay, hindi po ang ating sarili, kundi ang Panginoon. Hindi po natin, mula nung ikaw ay naligtas, mula nung ikaw ay naging anak ng Panginoon, dapat mong maintindihan na ang buhay mo, hindi sa'yo na yan, kundi yan ay pagmamay-ari ng Panginoon. Na ang buhay po natin, walang ibang susundin, dapat hindi ang ating sarili, hindi ang ibang tao, hindi ang kahit sino man, kundi ang Panginoon. So ang sabi niya po dito, "The Lord is my shepherd." Amen? Amen. I shall not want. Alam nyo ang blessing kapag ikaw ay nasa Panginoon, nandoon po yung kasiguraduhan na ang Diyos hindi ka kailanman pababayaan. Ano man yung mangyari sa buhay po natin, the Lord ay laging nandyan. Kaya nga sabi po ng kanta, He's been faithful. Amen? Amen. Even though, sabi niya doon, I have questioned. Pero ang Panginoon, hindi niya binabaliwala yung kanyang mga anak. At napakahalaga, kinanta ko po ito nung camp, pero na-bless po ako kasi doon sa kanta na ito. At dito ko nakita na pag sinunod mo ang Diyos sa buhay mo, makikita mo yung ibang mga bagay na hindi mo nararanasan sa buhay.
mai-enjoy mo, nakikita mo yung mga bagay na kung saan imposible na mangyari sa buhay po natin. Thank God sa mga testimonies na yon. Hoping and praying na lahat po kayo na-encourage, na-revive, ano? Not only sa ating Youth Congress, kundi maging sa ating pong anniversary na ang topic po natin, be faithful and fruitful in fulfilling God's work. Na dapat ang Harvest Bible Baptist Mission Kadayakan ay maging matapat palalo at maging mabunga sa mga gawain, sa pagtupad sa gawain ng Panginoon. So, following the lead, amen? Amen. Number 1 na makikita po natin, actually, isa pa na makikita po natin, 1 Corinthians 11 verse 1 and 2, Be ye followers of me even as I also am of Christ. Maging tagasunod or maging tulad kayo sa akin, tulad sabi na Apostle Pablo sa mga Corinthians. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, kung alam mo na yung isang tao matapat, doon ka. Amen? Pero wag mo naman masyado na maging loyal ka. Kasi baka pag dumating yung panahon, mawala yan, baka mawala ka rin. Pero ang nais ipakita ni Apostle Paul, Be ye follower of me even as I also am of Christ. Maging tagasunod tayo ng Panginoon. Ano pa makikita nyo natin dito? Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things. Amen? Na dapat maalala nyo siya. Sa buong, maalala nyo siya. Ninyo ako, sabi niya. At iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Kaya kapatid, yung mga natututunan natin sa church, huwag dapat itong ipinasok sa kabila, lalabas sa kabilang tenga. So dapat, yung natutunan mo, i-apply po natin sa buhay po natin. Amen? Hindi lang dapat napakinggan mo, natutunan mo, dapat i-apply din. So number 1, following the lead. Number 1, recognize the shepherd voice. Dapat alam mo ang salita ng Panginoon. Dapat kilala mo ang Diyos sa buhay mo. Ano sabi niya? John chapter 10 verse 27, My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Amen? Ang anak ng Diyos, kailanman alam niya ang salita ng Panginoon. Every time na may problema siya, lagi siyang nasa Panginoon. Every time na may pangangailangan siya, nasa Panginoon siya. Every time na meron siya mga pagkukulang sa buhay, dapat laging nasa salita ng Panginoon. Nang sabi ng Panginoon, My sheep hear my voice and I know them. Pag ikaw ay anak ng Diyos, kilala ka ng Panginoon. Pag ikaw ay anak ng Diyos, excited ka sa salita ng Panginoon. Handa kang makinig. Bukas ang tenga mo sa salita ng Panginoon. Kasi napakahalaga ang salita ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Huwag po nating hayaan na ang salita ng Panginoon sa dami ng ating mga problema sa buhay, sa dami ng ating bigatin sa buhay po natin, mawawala yung excitement natin, mawawala yung gana natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So, recognize the shepherd voice. Number 2 na makikita po natin dito, surrender to the shepherd's path. Yung landas, isurrender po natin. Amen. Sabi ko nga kanina, doon sa ating nabasa, acknowledge Him. In all thy ways, acknowledge Him. Amen. Amen. Yung mga gusto mong gawin sa buhay, yung mga gusto mong plano sa buhay, isurrender mo yan sa Panginoon. Tandaan mo, hindi nagkakamali ang Diyos sa mga plano at gusto niya na mangyari sa buhay mo, kapatid. Nasa tingin lang natin minsan parang ang hirap. Kasi ito ang gusto ng aking mga magulang. Ito ang gusto ng aking mga kapatid na mangyari sa buhay ko. But listen, kapatid, ang plano ng Diyos mas the best sa plano mo sa buhay mo. At ano sabi niya? He restored my soul, He leadeth me
in the paths of righteousness for His name's sake. Pag yung landas mo na yan na tinatahak, laging sa Panginoon yan, maganda ang kalalabasan yan. Hindi masisira ang buhay mo kapag sumusunod ka sa Panginoon. Hindi nga lang minsan madali, hindi nga lang minsan maayos. May pagkakataon na kailangan mong madapa, may pagkakataon na kailangan mong malungkot, may pagkakataon na kailangan mong makaranas ng maraming mga bigatin sa buhay. But listen mga kapatid, yung buhay mo, pag ibinigay mo sa Panginoon, yun yung pinakamaganda na mangyayari sa buhay po natin. Kung sitingin ng marami, walang kasiguraduhan yan, kapatid. Yung buhay mo, sigurado ka pag nasa Panginoon ka. Isa pa na makikita po natin. Psalms 23 verse 3. O dito pala. Are you allowing God to guide your moral and relationship or relational decisions even when it's difficult? O nga pagpipiliin ka ng Panginoon sa mahirap na sitwasyon, minsan ganun tayo eh. Kung madali lang sana lahat ng bagay, okay. Pero bakit minsan kailangan mong mamili sa mahirap na paraan? Minsan sasabihin sa'yo, huwag ka mag-church. Pag nag-church ka, itatakwil na kitang anak. Siyempre dahil ikaw, masunurin kang anak, anong pipiliin mo? Huwag kang mag-church. Ibabagsak kita sa school. Dahil mahal mo ang grades mo, anong gagawin mo? Huwag kang nag-absent ka, tanggal ka sa trabaho. Dahil mahal mo ang trabaho mo, ano ang gagawin mo? Kapatid, minsan mahirap mamili sa sitwasyon na kung saan kinakailangan mong magsakripisyo. But listen, maniwala ka sa pangako ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Napatunayan niya ng marami. May mga nakita ko sa inyo na kahit hirap na, maraming mga ginagawa sa buhay, na kahit hirap sa pag-aaral, pipilitin pa rin mag-church, na kahit hirap sa trabaho, na kahit puyat, mag-church pa rin. Kahit may sakit, kahit may nararamdaman, mag-church pa rin. Bakit? Naramdaman mo yan nung ikaw ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Pero kung hindi mo pa naramdaman, sige lang kapatid, patuloy ka lang. Hindi sayang ang ginagawa mo para sa Panginoon. Last na yan. Reflect the shepherd's example. Dapat makita or ipakita na tayo bilang mga anak ng Diyos, halimbawa tayo. Amen? Kanina, making a difference bilang asin at liwanag. So number 1, sabi niya, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Maging tagatulad kayo sa akin, sabi ni Pablo. Amen? Ibig sabihin, pag halimbawa ka, dapat maging halimbawa ka ng Panginoon. Nasa buhay po natin, si Pablo, kinakailangan, tularan din natin kung ano yung buhay ni Pablo. Na hindi ka nakatingin sa iba, kundi nakatingin ka doon sa alam mong matapat na mananampalataya. So, ang sabi po ni Apostle Paul, be ye follower of me, even as I also am of Christ. Amen? Amen. Maging tagatulad kayo sa akin. Wala kang ibang susundin maliban ang Panginoon sa buhay mo. So yon, simple lang, following the lead. Number 1, recognize the shepherd voice. Number 2, surrender to the shepherd's path. And then number 3, reflect the shepherd example. Na dapat makita yung pagiging halimbawa. Tulad ng napag-aralan natin, making a difference. Kung meron mang kakaiba dito sa mundong ito, walang iba kundi ikaw na Kristiyano.
nakikita sa iyo yung pagbabago bilang isang anak ng Diyos. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Once again, Lord, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa natapos po naming service. Salamat po sa buhay po ng bawat isa. Alam po namin na marami po kaming mga pagkukulang sa buhay. Marami kaming mga hindi po nagagawang mga tungkulin sa buhay po namin. But Lord, salamat po sa mga anak mo. Salamat po sa mga lingkod mo na nandirito ngayon. Sa kanilang buhay. Alam po namin na hindi po madali ang lahat. At Lord, naniniwala po kami na sa mga buhay na ito, sa aming buhay na ito na nandirito sa mundong ito, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. But Lord, help us, O God. Tulungan niyo po kami, i-encourage niyo po ang buhay po namin at magawa po namin ang aming mga tungkulin, Panginoon. Salamat po, Ama. At muli, ibinabalik po namin lahat ng kapurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Okay mga kapatid, at tapos na po tayo, pero meron pa tang part 3 yan. May part 3 pa. Dahil meron pong nakahanda doon na merienda, pero dahil merienda, ipagpe-pray din po natin. May birthday po ngayon kasi may kaarawan. Birthday ko po ngayon. Ay! Okay! Hindi, joke lang. Excellent, Pastor! Biro lang, birthday po nung anak ni Sir Daniel. Ay, naku. Opo. Unang taon. Unang taon, sir. Meron tayo, Pastor, sa labas. Sa labas. Kunin nyo lang, Brad. Kunin nyo yung mga upuan natin. Ano dyan? Ano ba yan? Atin yan? Ano yan? Atin yan. Yan yung naidagdag na 8 ang anniversary.